Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang mainit na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Deputy Speaker Rodante Marcoleta binanatan ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro sa pagdinig sa Senado matapos tila ipagpilitan nito na dapat panagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang di umano'y graft and corruption na ginawa nito sa panahon ng kanyang panunungkulan. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos banata noon si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio ng ACT Teacher Party List na si Franz Castro ay tila panibagong kalbaryo at kahihiyan ang sinapit nito sa kamay ng katauhan ni former Deputy Speaker na si Rodante Marcoleta. Matapos questionin ni Castro ang di umano'y pamamahala noon ng ama ni Vice President Sara Duterte na si former President Rodrigo Duterte, umani ng iba't ibang reaksyon ang naging congressional hearing kung saan tila ipinipilit ni Castro na dapat panagutan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga di umano'y graft and corruption na isinampas sa kanya. Ang kasong ito ay tila ipinagpipilitan pa rin di umano ng marami sa mga makakaliwang grupo, kung saan ay isa sa mga tumututol noon na bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa ang Bayanihan Act 1, kung saan ay nagbibigay ng financial aid o ayuda nung kapanahunan o kasagsagan ng pandemya. Ayon kay ACT Teacher Party List Representative Castro, malinaw daw ang graft and corruption na nangyari sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, kaya dapat daw ay hindi ipagsawalang bahala ng Kongreso ang mga posibleng patong-patong na isampa sa dating Pangulo. Ipinagpipilitan pa nga ng ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na dapat raw ay bigyan ng kaparusahan si Pangulong Rodrigo Duterte at mga di umano'y sangkot sa pinaka-anomalyang korupsyon na kanyang ginawa sa kanyang panunungkulan. Ngunit ayon mismo kay Deputy Secretary Rodante Marcoleta, ito'y pawang kasinungalingan at imbento lamang dahil naging malinis ang pamamahala ng dating Pangulo hanggang sa manalo si President Bongbong Marcos. At ayon pa kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta, tila wala ng saysay ang mga akusasyon ng mga miyembro ng Makabayan Bloc o kabilang na si Castro, na mukhang hindi raw nadala ng tirahe nito si Vice President Deputy Secretary Sara Duterte Carpio at utusan pang mang-hire ng 30,000 public school teachers. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, iyan talaga silang makakaliwa. Ganyan talaga ang gawin nila, magtahi ng mga kasinungalingan. Dapat dyan ikulong na para di na makapaglindang at makapangloko. Alam naman natin, yung makakaliwa, puro may siras. Kung mga yan, ang treatment dyan, dapat ikulong na. Hindi na talaga kayo titigil mga kaliwaan. Kayo ang magaling gumawa ng hokus-pokus at malakas magparatang. Kayo lang naman ang may anomalya. Bakit ba hindi na lang kayo makontento na sa panahon na nakaupo pa si
Tatay Digong at hanggang bago siya umalis sa Malacanang ay napakaraming magagandang pagbabago sa Pilipinas, lalo na sa transportasyon at build program na pinakikinabangan natin lahat. Siya lang ang nakalinis sa Manila Bay. Hindi na talaga unlad ang bansa natin kung palagi na lang may mga taong kagaya nyo na sa tuwing may magandang bagay na nagawa ang presidente ay pilit nyong hinahanapan ng butas. Please, pakisabi nga sa panahon ba ng kaliwaan, ano ba ang nagawa nila? Mas mabuti ba talagang tanggalin na lang kayo lahat dyan sa Kongreso? Sayang lang ang pera ng taong bayan sa inyo. Dapat sa 2025 election, wag nang iboto ang makakaliwang party list para tuluyan na silang mawala. Pati mga CCP, NPA, NDF dahil wala na silang budget. Hindi talaga titigil ang makakaliwa na yan kung pinapabayaan ninyo silang magkakalat at maggagala. Dapat ay ipakulong na ang mga yan. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang resulta ng Pulse Asia Survey commissioned by Senate President Miguel Zubiri. Na ang resultang ito ay siguradong magpapaiyak, maaaborido ang mga makabayan black, yung mga kasamahan nila sa leftist na movement. Okay, si Senate President Zubiri nag-commission with bayad ito, kung commission survey. Nagbayad siya sa Pulse Asia. Tinanong ang mga respondents kung pabor ba sila sa mandatory revival ng ROTC, Reserve Officers Training Corps. So ang survey ginanap noong December 3 to 7. At ito na po ang resulta. Shinare ni Senator Zubiri. 69% sa mga respondents nagsasabi na pabor sila na gawing mandatory ang ROTC program for all young people. Ang nag-disapprove lang is only 17%, while the remaining 14% undecided. Okay. Ang pinakamataas na approval sa Mindanao, 79% sa Mindanao. And then sa Visayas, 74%. Sa Metro Manila, 67%. Sa Balance Luzon, 63%. So, last year, may ganitong survey na naman na kinandak ng Pulse Asia. Ang nag-commission naman si Senator Erwin Gatchalian, March 15 to 19 last year, at ito ang resulta, 78% pabor sa proposal na gawing mandatory ang ROTC sa lahat ng college students. Only 13% disagreed and 8 were undecided. Ito po, napakagandang development kasi ang ROTC, nung kapanahunan ko, tayong mga senior citizens na yon, yung nag-aral ng kolehiyo, kapanahunan natin, mandatory ang ROTC. Sa kasamang palad, nung 2002, kailan ba ito na tanggal? Yes, I believe, 2002, na alis ang mandatory ROTC, ginawa na lang voluntary o optional. So, naging resulta, nawalan na yung discipline ng mga kabataan. Ako, personally, ang laking tulong ng ROTC program sa buhay ko. Ang naabot ko ngayon sa buhay, yung disiplina, yung pagmamahal sa bansa. Yan ang resulta ng magandang training sa ROTC. Lalo na ngayon, napapanahon, kasi yung sigalot natin sa West Philippine Sea, hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Noong bago pumutok ang World War II, nakapaghanda na tayo. Yung ROTC program, sinimulan pa yan na
right after na dumating ang mga Amerikano sa ating bansa, nagsimula na ang ROTC program. Kaya nakaproduce po tayo ng marurunong na military officers from ROTC hanggang dumating ang World War II. So isa na yan si President Ferdinand Edralin Marcos Sr. na produkto siya ng Vanguard ROTC. And then bago pumutok ang World War II, 1935, nagsimula na po ang mandatory military training sa lahat na able-bodied citizens. So, marami tayong reservist bago pumutok ang World War II. Kaya ng World War II, if I'm not mistaken, iisa lang ang regular army divisions. Kaya lang may 8 reserve division. So, nung pumutok ang World War II, yun, na-mobilize ang mga reserve. Kaya, tumagal po ang labanan. Hindi tayo basta-basta na talo ng Hapon. Sa ibang bansa na sinakop nila dito sa neighboring countries sa Southeast Asia, napakadali. It took them just a few days, weeks, surrender na ang mga katabing bansa natin. Tayo sa Pilipinas, tumagal tayo. Nagsimula ang atake December 1949. So December, January, February, March, April hanggang May 6. So halos inabutan tayo ng 6 months. Lumalaban pa rin tayo kasi na nakapaghanda po tayo, yung marami tayong reservist na na-mobilize. So, may this serve sa lesson yung nangyari sa World War II dahil nakapaghanda tayo na dapat ngayon, dahil hindi natin alam kung ano ang mangyari sa West Philippine Sea, maghanda na tayo. Ibalik na yung dati na mandatory ROTC program. Okay? Look, an example is South Korea. Kahit artista ka doon, kahit sino ka pa man, mandatory mag-render ka ng I think 3 years na military service. Then after that, after 3 years, pwede ka nang bumalik sa civilian. Kailan? Member ka na ng reserve force. So handa ang mga South Koreans in case na magkaroon ulit ng digmaan sa kanila. Kasi napagdaanan na nila yung Korean War. Ganon din ang China, Taiwan. Dahil anytime pwedeng lusubin ng China ang Taiwan. Kaya grabe ang pag-build up ng reserve force ng Taiwanese government. Mandatory ang military training doon. So, kung ang ating mga kalapit bansa naghahanda, bakit tayo hindi? Ang kasabihan, in order to preserve peace, prepare for war. Yun po ang lesson na natutunan ko sa military service. Maghanda na tayo ngayon. So, one of the ways sa paghahanda is development of the AFP Reserve Force at ang pinakamalaking source ng reservists natin sa mga estudyante yung mag-undergo ng ROTC program. So, salamat sa mga senador na sabi ni Senate President Zubiri, it's high time na pagbigyan ng pansin itong usaping ROTC kasi we need to prepare. Ito yung statement ni Senator Zubiri. Let's give the bill a chance. Okay? Kasi ang bill nandun na, nakabinbin na sa Senado. At the same time, ito pala si Senate President Zubiri, na-recruit na rin siya, isa na rin siyang reservist, army reservist with the rank of a lieutenant colonel. Okay? So ang author nitong bill na ito ay si Senator Ronald De La Rosa, and pinasalamatan niya si Senate President Zubiri sa pagbibigay ng priority na tatalakayin
once nga nag-resume ang session ng Senado, priority na tatalakay ng ROTC bill, and hopefully maisabatas na ito at babalik na yung dati. So sa mga young people ngayon, talagang normal yun yung maghirap ka. Sabi, ang kasabihan is, the more you sweat in training, the less blood you spill in battle. Mahirap ang training sa ROTC because it's a military training. Kaya lang, pagdating ng panahon, malaking maitulong yan sa seguridad sa ating bansa. Mabuhay ang ROTC program. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.